Hindi ko alam kung gaano karaming ebidensya pa ang kailangan ng kanluranin para mapagtanto na ang multikulturalismo ay ginagawang isa sa pinakamasasamang sibilisasyon. Ang pinakadakilang sibilisasyong nakilala ng sangkatauhan sa loob lamang ng isang henerasyon. Hindi ko alam kung ano pang ebidensya ang kailangan ninyo dahil kahit na parang nakatira ka sa ilalim ng bato, na wala talagang alam sa nangyayari sa paligid mo. At kahit na nakatira ka sa isang gated community at hindi mo tinitingnan ang social media, kahit ganoon pa man, siguradong kailangan mong maging sobrang ignoranteng sukdulan para hindi mo mapansin kung paano pinapatay ng pagkakaiba-iba ang pinakadakilang sibilisasyon na kilala ng sangkatauhan. Ang sibilisasyon na nagdala sa atin sa buwan, nagbigay ng AI, MRI machines at iba pang pinangarap natin. Lahat ng pinangarap ng mga taong kuweba ay naging posible ng iisang sibilisasyon lamang. Oo, maaring may papel na ginampanan ng ibang mga sibilisasyon noon pero pasensya na. Alam mo, hindi ko na nga kailangang banggitin ang ibang mga sibilisasyon. Hindi na natin kailangan. Hindi na natin kailangan. Tama na ang pag-iingat na ito dahil lang hindi ito katanggap-tanggap sa politika o abala para sa iba o bastos o hindi tama sa politika. Hindi. Hindi. Ang kanluraning sibilisasyon ay mahalagang ingatan. Sulit itong ipaglaban. At masasabi ko, sulit pa ngang isugal ang ating pagkatao para dito dahil habang pinapatagal natin ito, sinasabi nilang pinapalakas tayo ng pagkakaiba-iba, pinayayaman tayo ng multikulturalismo. Hindi totoo na pareho tayong lahat. Habang pinapatagal pa natin ang paglalaro sa mga talokohang ideya, mas magiging radikal ang kakailanganin nating gawin kapag sama-sama nating napagpasyahan na tama na, sapat na. Hindi ako nagre-record ng mga video tuwing Sabado at Linggo. Alam mo, nagbibigay ito sa akin ng kaunting pahinga para makaupo lang, makipaglaro sa anak ko, pag-isipan ng mga pananaw ko, makinig sa iba, at magmasid lang. Sige, pero halos araw-araw naman akong nagmamasid sa mga nangyayari sa paligid ko. Hindi lang sa social media, alam nyo, mga pare. Nagkaroon ako ng ganoong pribilehiyo 3 taon nang nakalipas sa Melbourne, alam nyo? Isa sa mga pinakamahusay na lungsod sa mundo noon. Isa talaga sa mga pinakamahusay na lungsod sa mundo. Ngayon, halos linggo-linggo may 2 o 3 insidente ng multiculturalism na sinasabing nagpapayaman sa atin. Samahan niyo ako. Ikukwento ko ang nangyari nitong nakaraang 2 araw lang. Huwag munang isipin ang propaganda. Pag-usapan lang natin ang nangyari sa huling 2 araw. Simulan natin dito. Tingnan nyo, may kotse. Ito ay sa London. Naminiwala akong nangyari ito sa Ealing. Nakarating na ako sa Ealing. Sa tingin ko, may Marks at may Marks Spencer doon. Marks and Spencer doon. May Turtle Bay din doon. Naalala kong umupo ako doon. Naalala kong kumain doon ng masarap na Caribbean goat curry. Hulaan mo kung ano nangyari. Isang Somali na ang pangalan ay Timar Ahmed Mohamed. Oh, Hindi si Joseph Smith. Hindi si Robert. Si Tamir Ahmed Mohamed, isang Briton na ipinanganak sa Somalia, ay kinasuhan ng tangkang pagbatay sa 5 tao matapos may sasakyan na sumagasa sa mga pedestrian sa London kahapon. Matapos masagasaan ng sasakyan ng mga pedestrian. Alam ko, hindi ito publikasyong makakaliwa o woke. Pero bakit kailangan pa nating ipahayag ang ganitong mga bagay? Bakit? Oo, para may kutsilyong tumusok lang sa tiyan ng isang tao. Tama, sige, sandali. Akala mo yun na yun? Ito lang ito. Isa lang itong ordinaryong araw. Sige, kumuha pa tayo ng isa. Panibagong araw, panibagong pananaksak. Ngayon, sa Bradford, lalaki sa 30 anyos ay sinaksak sa likod sa Ederthorpe Street. Dinala siya ng emergency services sa ospital na may malubhang sugat pero di naman delikado ang buhay. Isang lalaking naaresto pero wala pang pangalan. Naku, kung tataya ako hindi ito si John Smith o Robert Patrick. Malamang Muhammad na naman ito. Sige, maligayang pagdating sa Britain kung saan hindi pwedeng magdala ng pepper spray ang mga babae para protektahan ang sarili nila pero malaya namang nakakagala ang mga tao at nananaksak ng kapwa. 2 insidente lang yan, Hari Sultan. Tama na ang pagiksirado. Heto na ang pinakamasamang balita ngayong linggo. Isang lalaki ang kinasuhan ng pagpatay matapos ang pagkamatay ng isang babae sa Chelsea. Isang lalaki ang kinasuhan ng pagpatay matapos matagpuan ng bangkay ng 2 taong gulang na batang babae. Lumipat sa akin ang anak kong babae nung siya ay 2 taong gulang at ngayon ay 4 na siya. Alam ng bawat magulang na nararapat sa mga bata ang lahat. Karapat-dapat silang magkaroon ng maayos at ligtas na simula para maging produktibong miyembro ng lipunan. Magiging mabuti ang buhay nila. Sa edad kong 43, hindi ko na iniisip ang sarili kong kinabukasan.
kundi ang kinabukasan ng mga batang ito. Karapat-dapat ang batang ito sa isang buhay at kinuha ang kanyang buhay noong Huwebes, ika-25 ng Hunyo. Ngayon ko lang ito naiulat dahil, tulad na nakikita ninyo, inilatala ito noong Hunyo 27, Biyernes o Sabado. Si Kevin Courgine, 30 o 31 taong gulang, isang Pranses na ipinanganak sa Central African Republic, ay kinasuhan din. Kita mo, may Pranses na kinasuhan ngayong Hunyo 27 ng panggagagahasa sa ilalim ng 13 anyos at nakakulong ngayon. Sige, ibinunyag na si Kevin Courgine, isang Aprikano na may pasaporteng Pranses na kinasuhan ng panggagahasa sa isang 2 taong gulang sa Chelsea, ay pinayagang manatili sa UK noong Marso 2021. Napasama siya sa ilalim ng alon ni Boris at nakatanggap ng extension na nagbigay sa kanya ng pahintulot na manatili hanggang Marso 2031. Napayaman ka na ba? Tingnan mo, pati media na loko, pati GB News na loko. Isang Pranses na lalaki ang kinasuhan sa pagpatay ng 2 taong gulang sa Surrey. Marami pang bagong insidente ng karahasan at baka may iba pa akong hindi nabanggit. Alam mo, marami sa mga bagay na ito ay hindi na iuulat. Hindi rin ito naitatala sa mga cellphone ng tao. Lumipat naman tayo sa mga nahatulan. Tingnan mo ito. Tingnan mo ang Brito na nahatulang pumatay matapos barilin ang 15 anyos na lalaki sa isang parke sa London. Hayaan mong ipakita ko pa sa iyo ang ilan pa. Mga Afghan na nilasing at binigyan ng sigarilyo ang isang 17 taong gulang na babae bago siya sama-samang gahasain. Tapos, tumakas palabas ng UK sa likod ng isang truck. Nahatulang silang nagkasala. 4 sila. Sige. Lumipat naman tayo sa Australia. Hindi rin malayo ito. Sabi ko nga, wala na akong pribilehiyo na mangyari lang ito sa malalayong lugar tulad ng Europa o Britanya. Kapag may nangyayari sa Europa, parang malapit din sa akin dahil nanirahan ako sa UK. Ang UK na siyang pinagmulan ng kultura ng Australia ay parang kapareho lang ng Australia. Kaya masakit talaga ito. Pakinggan mo. Ilang beses pa mangyayari ang ganito? Hanggang kailan? Nililinlang pa rin nila ang publiko at sinasabing normal lang ito. Pinayayaman tayo ng multikulturalismo. Tingnan mo ito. Dumating ang mga undercover na pulis sa isang gasolinahan sa Truganina matapos ang 5 sunod na araw ng krimen sa kanlurang Melbourne. 6 na mga salarin na may edad 14 hanggang 15. Hindi ko alam anong meron sa kanlurang suburb. Ang kanlurang bahagi ng Sydney ay tambakan at ang kanlurang bahagi ng Melbourne ay palaging tambakan. Pero ngayon, mas malala pa ito kaysa dati. Puro kalokohan na lahat mula Footscray pataas. 22 ang kinasuhan sa sulud-sulud na panloloob sa bahay. Wala ng oras para magpakarga ng gasolina ang suspect na ito. Agad pinalibutan ng mga dimakadong pulis na sasakyan ang ninakaw na Hyundai sa gasolinahan sa Tarnat. Hinawakan ng isang investigador ang pinto ng pasahero pero hindi huminto ang driver, siya. Halos nakatakas na rin siya. Binangga niya ang 3 sasakyan ng pulis, desperado makatakas. Pagkalipas ng ilang minuto, nasupil na siya. Hinila palabas ng kotse at pinusasan ang 20 anyos na driver. Uy, tingnan mo siya. Tingnan mo yung lalaking Australiano. Ang mga mas batang pasahero niya, kinuha ng pulis ang tila kutsilyo at balaklava. Ang grupo ay inaakusahan ng nakakatakot na paglusob sa mga bahay sa Lalo, Ternate at Truganina. Ang kanilang mga biktima, mga batang pamilya. Ito ay isang pamilyang Pakistani. Kinuha nila ang aking mga susi, kinuha nila ang aking pitaka, at ginamit ito sa iba't ibang lugar. Sa mga susunod na oras, nauubos ang pera sa kanilang mga bank account. 3 magkaibang account, masasabi kong umabot sa humigit kumulang $1,000 ang nakuha. Traumatized sila. Ang bunso nilang anak ay naglalagay ng kahon sa pintuan para pigilan ang magnanakaw. Ayoko niyang patulugin dahil natatakot siya. Pakiramdam mo ba iligtas ka sa inyong bahay? Hindi ko nararamdaman yun. Walang nakakaramdam ng ligtas kahit sa bahay. Sinasabi ko sa iyo, dati wala naman kaming rehas sa mga bintana. Hindi normal sa amin yon. Pero nagsimula ng manloob ang mga taong ito dahil ulit, isa itong bagay na kaugnay sa kultura. Mga taong ito mula sa mga lipunang Aprikano. Pumapasok sila. Nagnanakaw sila sa mga bahay ng tao. At ang mga bahay namin ay may mahihinang pinto, mahihinang bintana, walang rehas. Paalam na lang.
Sa isa pang insidente ng panloloob sa bahay, pinuno ng mga di umano'y salarin ang kanilang mga braso at tiyan. Kumain ng cake mula sa frigider ng isang pamilya habang natutulog ang mga ito sa itaas. 6 na lalaki na may edad 14 hanggang 22 ang kinasuhan, kaugnay ng di umano'y 5 araw na sunod-sunod na krimen. 3 sa kanila ay nakalaya na sa piyansa. Nakapagpiyansa na sila kaya may tiwala pa rin ako sa Victoria Police. May sasabihin ako sa'yo, ito ang Victoria Police tulad na nakikita mo. Ibang-iba ito sa Met Police. Sila ay malupit. Gumagamit sila ng sapat na puwersa. Pero may mga gising na hukom tayo, ang ating burokrasya, civil service, dahil labor ang gobyerno natin. Tandaan yung sinasabi ko mga Aussie. Tandaan nyo talaga ang sinasabi ko. Dahil nakita ko na yan mangyari sa UK. Normal lang yan. Sa Australia, nangyayari na yan. Tingnan nyo. Alam niyo kung gaano kalambot ang mga pulis sa Britanya? Ang Scotland Yard dati ang Met Police. Lumaki ako naririnig ang mga halimbawa nila, parang, ganito dapat tayo, ganito ang gusto ng bansa. Pero alam niyo ba ang nangyayari ngayon? Malinaw na nangguguna ang New South Wales sa pagiging woke. Tingnan nyo, pati mga pulis sa Australia ginagawang malambot. Napanood ko kamakailan ng video tungkol sa mga pulis sa Amerika. 2 lalaking imigrante ang tumalon sa ibabaw ng police car sa Amerika. Yung pulis, nasa loob lang at nagvi-video. 10 taon nang lumipas, yung pulis na yon sana ay. Alam mo ang gagawin ng pulis Amerikano noon? Pinahina rin nila ang mga pulis sa Amerika at Australia. Kaya malaking respeto ko sa Victoria Police. Dapat protektahan natin ang kapulisan. Hindi ko alam tungkol sa New South Wales Police, pero siguro pareho lang sila. Pinahihina nila ang kapulisan. Papupulis na may dubleng pamantayan. Pagkatapos ng pagpatay kay Henry Novak, naging malinaw ang klase ng training nila at hayagan na nilang sinabi ito. Inamin nila na, tinuruan nila ang kanilang mga pulis na tratuhin ang mga tao ng iba-iba. Kung ang isang tao ay mula sa ibang etniko o kultural na pinagmulan, iba ang trato sa kanya. Halimbawa, kung ang isang tao ay itim, intindihin ang kanilang kolonyal na kasaysayan at dahilan kung bakit sila, pasensya na, nagwawala o gumagawa ng ganoon dito. Dapat kang maging pulis sa iyong komunidad. Dapat kang maging pulis sa iyong komunidad. Maging pulis sa komunidad mo. Dapat kang maging pulis sa iyong komunidad. Iyan ang ginagawa nila. Magpapaka na rin sa mga pulis sa Australia. Dati may balanse tayo sa paggamit ng puwersa ng pulis. Pero hindi ganun kadali magbunot ng baril kumpara sa Amerika. Mas maayos tayo kaysa pulis sa Britanya. Pero bahagya lang tayong nasa likod ng pulis sa Amerika. Gagawin din nilang mahina ang mga pulis natin. Bigyan kita ng halimbawa kung gaano kaawa ang mga pulis sa UK. Sorry, hindi ko pa natapos suriin lahat ng nangyari nitong weekend. Parang feature-length documentary ng video na ito. Naalala mo ba si PC Lydia Thorpe? Isa siya sa mga pulis na dumating sa Manchester Airport kung saan sinuntok siya sa mukha ng isa sa magkapatid na Pakistani at nabali ang ilong niya. Siya ang pulis na pulang buhok. Naniniwala siya na ang pagpupulis ay hindi tungkol sa paglaban sa krimen. Tungkol ito sa empatya. Nabali ang ilong niya dahil sa ganyang klaseng pilosopya. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya natuto. Wala nang ibang paraan. Wala nang ibang paraan. Wala na talagang paraan. Sige, baka hindi pa tayo hanggang pag-usapan yan ngayon. Pero sa tingin ko, darating din tayo doon. Sa tingin ko, tapos na ang panahon ng debate. Kailangan ng magdesisyon. So, yon ang Australia. Sige, ipapakita ko pa sa inyo ang iba. Hindi pa ako tapos. So, yon ang Australia. Paano naman ang Europa? Paano naman sa kabila ng channel? Ano ang nangyayari sa kabila ng channel? Ito ang Germany. Isang 14 anyos na Aleman na si Germain B. ay pinugutan ng ulo sa Memmingen, Bavaria. Natagpuan ang katawan niya sa abandonadong gusali malapit sa istasyon ng tren. Marahas na pinsala sa liegang opisyal na sanhi ng pagkamatay ng 14 anyos na bata. Naalala mo rin ang nangyari sa Pransya noong nakaraang linggo. Isang 14 anyos na batang lalaki ang brutal na pinatay ng grupong mararahas na dayuhang siga. 37 taong gulang na si Kaisal, itong lalaking ito, isang pro-Palestinian Muslim asylum seeker mula sa West Bank. Hinanggihan ang asylum claim niya noong 2022, pero nanatili siya sa Germany gamit ang duldong. Isang pinapayagang estado. Ibig sabihin, kailangan nating tiisin ng mga taong ito. Bakit napakabuti ng pagtitiis? Kita mo, kapag pinakikialaman mo ang iyong mga pangunahing halaga tulad ng rule of law, malayang pananalita, sa ngalan ng
at ipinapasok mo ang mga bagong halaga tulad ng pagtitiis, kulturalismo, at pagkakaiba-iba. Kung isusuko mo ang iyong mga pangunahing halaga at palitan ng iba, sa tingin mo ba mananatili kang dakila o nangunguna? Siyempre hindi. May kailangang isakripisyo. Patuloy na inaatake ng mga kanluraning demokrasya, ang pinakapangunahing halagang kanluranin, ang malayang pananalita, sa ngalan ng pagbibigay daan sa mga taong ito. Alam mo, hayaan na lang nating pagbigyan ang mga taong ito. Akala mo walang mangyayari na kapag ipinagbawal ang pagpuna sa Islam ay makakalika ng utopia. Hindi ka naman nakalika ng utopia. Nabuo ang mga Islamic na barong-barong na komunidad sa inyong liberal na lipunan. Tiniis ang isang estado dahil di makakuha ng wastong dokumento sa paglalakbay ang mga autoridad para ma-deport siya. Masyadong mahirap yon para sa kanila. Ipunin sila, isakay sa van, dalhin sa pinakamalapit na pantalan at ilipat kahit saan. Wala kaming pakialam. Sumakay na kayo. Kailangan natin ng offshore detention. Maraming isla sa paligid ng Great Britain. Gumawa ng detention center doon. Doon ka tumira o bumalik sa bansa mo. Walang pasaporte? Walang pakialam. Sabihin mo kung taga saan ka. Tutulungan ka naming umuwi. Kung hindi, dito ka na lang tumira. Pabor pa rin ako sa parusang kamatayan, kaya huwag mo akong maintindihan ng mala tungkol dito. Kaya kung ayaw mong gastusin ang pera ng mga nagbabayad ng buwis, may mga dati siyang maliit na kaso at nabaril siya ng pulis matapos niyang atakiin sila gamit ang kutsilyo habang inaaresto siya. Kaya patay na ang tarantadong ito. May dati na rin siyang kaso. Ipapaliwanag ko kung gaano kalala ang pagbagsak ng kanluran. Pagdating ko sa Australia noong 2003 hindi, agad ako naging permanent resident at nakuha ko lang ito noong 2007 matapos magtapos. Habang nag-a-apply ka maging permanenteng residente sa Australia, hindi ka makakatanggap ng benepisyo. At tama lang yon dahil walang nag-isip na dapat kang bigyan. Hindi ko naisip yon. Karapat dapat ba akong tumanggap ng benepisyo? Hindi. Pumapasok ako sa universidad tuwing araw at nagtrabaho ako kay Maya Chastain tuwing Sabado at Linggo. At nakatira ako sa bahay ng tiyuhin ko. Kumikita ako ng $400, $300 kada linggo. Sapat na yon para mabayaran ko ang Metcard ko. Oo, Metcard pa ang tawag noon. Walang suporta mula sa gobyerno, wala talagang kahit ano. At ayos lang yun sa akin. Takot na takot ako na makagawa ng kahit simpleng paglabag sa trapiko. Dahil iniisip ko na kung magkaroon ako ng paglabag, maire-record yon sa pangalan ko at magpapakita ng masamang ugali ko. At baka hindi ako maging permanenteng residente. Natatakot talaga ako doon. At wala akong anumang kriminal na record. Hanggang ngayon, wala pa rin akong kriminal na record. At yun ang pagkakaintindi ko. Yun ang mga pamantayan noon. Tingnan niyo ang mga pamantayan ngayon. Pwede ka na kahit may maliliit na kaso. Alam mo, nanuntok at nanghipo ka ng tao. Pwede ka pa ring manatili sa ilalim ng maluwag na patakaran. Malamang, may tulong ka pa mula sa gobyerno. Tingnan mo, nangyari ito sa UK. Panoorin mo ito. Isang migranteng di marunong mag-Ingles at kailangan ng interpreter ay binigyan ng susi ng apartment na pinundohan ng buwis sa Aberdeen, Scotland. Tingnan mo ito. Sobrang saya niya. Oo, susi ng bahay mo. Hindi ako makakuha ng mortgage sa maliit kong sahod. Ito ang bagong henerasyon. Talagang loko-loko at na-brainwash. Excited ako. Salamat, masaya kita makilala. Sige, kung gusto mo. Kung mabuti man siya o hindi, o gagawa man ng krimen, talagang laban sa kanya ang pagkakataon. Pero wala ring saysay. Kilala ko ang ilang tao na nagtatrabaho sa social welfare programs sa UK. Sabi nila, walang katapusang dami ng mga babaeng mula Pakistan, Bangladesh o Afghanistan na pinalalayas ng kanilang mga asawa. Pumupunta sila sa amin at binibigyan namin sila ng bahay sa gitnang London kung saan may mga tao. Alam mo ba kung gaano karaming mahihirap na tao? Hindi lang dahil sa kakulangan ng oportunidad, kundi dahil wala silang kasanayan. Hindi kaya ng mga babaeng ito ni hindi marunong mag-Ingles. Ano kaya ang gagawin niya? Hindi siya doktor, inhinyero, o makakagawa ng trabahong pisikal? Bakit mo gagawin yon kung pwede mo namang gawin ito ng mas madali? Pwede ka namang makakuha ng libreng tirahan. Alam mo ba gaano karaming tao ang meron? Lalo na ang mahihirap na di kayang bumuhay ng sarili sa ikatlong mundo? Mahigit 1 bilyong tao sa Afrika, Pakistan at Bangladesh. Pwede mo silang papasukin lahat. Pwede din mong pigain ang mga nagbabayad ng buwis
hanggang sa umabot sa puntong 1 milyong puting Briton ang umalis ng Britanya nitong 4 na taon nang nakalipas. Oo, halos 1 bilyong tao, 990, 2,000 mamamayang Briton ang umalis ng UK sa nakalipas na 5 taon. Oo, karamihan sa kanila ay hindi mga Somali o Afghan o, alam mo na, mga taga-ikatlong mundo. Hindi, karamihan sa kanila ay mga mayamang Brito na malaki ang buwis. Ngunit sila ay nabibiktima. Pati mga bata at babae ay pinapatay at ginagahasa. Kaya sila ay umalis. Pwede mong patuloy na dalhin ang milyon-milyong tao na walang alam sa ekonomiya at sinisira pa nila ang kanayunan ng Britanya. Sobrang sakit nito para sa akin. Masakit ito para sa akin. Ito ang kilalang magandang kanayunan ng Britanya. Natabunan na ito ng mga nakahijab, nikab at mula sa ikatlong mundo. Hindi ito laban sa kanila. Naghahanap lang sila ng mas mabuting buhay. Pupunta sila dito at kung bibigyan sila ng libreng pera ng welfare communist utopia ninyo, kukunin nila ito. Tingnan mo, kung pumunta ako sa Britanya o Australia na halos pareho na ngayon, kukuha pa rin ako ng pera. Sino ba naman ang tatanggi sa pera? Walang tumatanggi. Hindi mo masisisi ang mga tao. Ang dapat sisihin ay ang sarili mong lipunan, komunidad, at mga politiko. Hindi ito kayang panatilihin. Tingnan mo, ito ang sinasabi nila. Kaya ito ang Green Lane Mosque. Tama? Oo. Dito sa mosque, napanood ko ang video ng imam na nagtuturo sa mga lalaki kung paano batuhin ang asawa nila. May video nito. Sabi niya, gusto mo ba makita ang video nito? Oo, sige. Hindi ako naniniwala dyan. May isa. Hindi ako naniniwala dyan. Anong nagsasabi na dapat mong batuhin ang asawa mo? Oh, maliban. Kita mo? Naalala mo? Oo, karaniwan talaga yan. Nasa Quran din. May isa pang bagay. Sandali lang. Pasensya, wala ito sa Quran. Ayon sa mga tradisyong Muslim, dating kasama ang talata pero kinain ng kambing. Kaya may mga Muslim na nagsasabing, nagbago ng isip si Allah. Kaya nga nagpadala siya ng kambing. Nagbadala siya ng kambing para kainin iyon. Dahil iyon ang paraan ni Allah, para pawalang bisang talatang iyon. Pero nasa hadis ito, si Muhammad ay lumahok sa pagbato sa mga babae na ngalo niya. Kung ganun, baka mali ako. Oo. May parusa para sa babae. Kung siya ay nanggalo niya. Tama. Iyon ang dahilan nito. Sige, Ito ay... At pagkatapos ay ayos na. Ito ay tungkol sa pakikiapid kapag siya ay nagkakamali. Oo, nagkakamali siya. Gumagawa siya ng mali, nakipagtalik sa hindi niya asawa. Tapos, sasabihin pa nila, bakit daw hindi tugma ang Islam sa kanlurahaning sibilisasyon? Hindi ito tugma. Hindi yan kanlurahaning moralidad. Hindi tayo nagsusunog ng mangkukulam o bumabato ng nangangalu niya hanggang mamatay. Ang Australia ay nagpatupad ng no-fault na diborsyo. No-fault na diborsyo pa noong dekada 70. Wala tayong pakialam kung nagtaksil man ang babae sa asawa niya. Hindi mahalaga yon. Pero dinadala ninyo ang mga taong naniniwala talaga na kung siya ay nagtaksil, dapat siyang batuhin hanggang mamatay. Hindi titigil ang kaliwa sa kahit ano. Kaya naniniwala akong tapos na ang panahon ng debate. Hindi natitigil ang mga ito hanggat bumagsak ang kanlurahaning sibilisasyon. Tingnan mo, kakaganapap lang ito sa Brisbane. Brisbane, sinakop nila. Tingnan mo, anong nangyari sa Brisbane? Sa paraan ng pakpak, kami ay Shia. At saka mga Shia ang mga ito Hanggang sa puntong ito, ang kinatatakutan natin ay ang mga Sunni. Karamihan sa mga teroristang atake tulad ng 9/11, Al-Qaeda, ISIS at Boko Haram ay gawa ng mga organisasyong Sunni. Ang mga Shia ay kadalasang umiiwas sa mga gawaing terorista pero hindi ibig sabihin na ayaw nilang pabagsakin ang kanlurahaning sibilisasyon. Hindi ibig sabihin na lubos silang makikibagay sa ating paraan ng pamumuhay. Hindi sila ganoon. Marami pang iba. May 2 kaso pa. Sige, patingin. Mabilis lang, tingnan mo ito. Nangyari ito sa Italia. May manhunt. Tingnan mo ang guwapong Italyano. Isang manhunt ang inilunsad sa Roma para sa Bangladeshi na si Shahadat Hussein. 43 matapos ang isang buong pamilya, ay tinadtad hanggang mamatay, gamit ang meat cleaver sa isang karumal-dumal na triple murder. Pinuwersa niyang pasukin ang kanilang bahay, pinatay niya ang tatay, pinatay niya ang nanay, at pinatay niya ang kanilang 5 taong gulang na anak. Ang UK government sa pamumuno ni Shabana Mahmood ay nag-aalok ngayon ng truns 300 at 50 kada buwan para magpatira ng refugee.
Ito ang panganib na tinatanggap mo. Tingnan mo ito. Natatanggaan mo ba ito? Baka hindi mo na maalala ito dahil sa dami ng ganitong pag-atake at hatol, lumalala na ang sitwasyon. Minsan nakakalimutan ko. Pero natatandaan ko ang mukha niya. Kasi siya yon. Nahatulan siya. Siguro mga 10 o 15 taon dahil sa gang rape ng babae sa Brighton Beach may taon. Hindi rin ito lumang kaso. Isa siyang Moroccan. Naalala ko siya dahil sa pangit ng ngipin at ngiti. Ibinunyag na ang mga illegal na migrante na responsabale sa gang rape ng isang babae sa Brighton Beach ay nakatanggap ng 60,000 pounds mula sa pera ng mga British taxpayer bilang legal aid. Sira na ang sistema. Talagang gusto ko na may sabihin. Sa totoo, walang konstitusyon ng Britain, pero dapat isuspinde ito. Kailangan natin ng leader. Isuspinde lahat. Hulihin, tipunin, simulan ng ipadeport at ilagay sa offshore detention centers. Iwan sila doon at bigyan sila ng pagpipilian. Umuwi sila o hindi sila papapasukin, hindi sila makakapasok. Gumawa na talaga ako ng 6 na puntong plano. Malamang pag-uusapan ko yan sa ibang video. Pero ayun na yun mga kaibigan. Nangyari lang ito nitong weekend. Enrich na ba kayo? At masasabi ko sa inyo, hindi pa ito 20% ng totoong nangyari sa nakaraang 2 araw sa buong Europa at UK. Dahil hindi lahat ay nare-report, hindi lahat ay nare-record.